So as we start, we have two series na po yung ano natin, which is very in line po sa ating series din po ngayon. We have started last time yung ating series na It is Real. Yung It is Real, yung kung tama ba yung ating salvation, yung ating biblical na meron po tayong 11 questions. Remember? So we have 11 questions. Have you enjoyed fellowship with Christ and the Father? Yung una po, yung first series natin, 1 to 3, was given by Pastor Mike, followed by Atinora, next si Pastor Julius, and then ako po yung panghuli. Hopefully, naintindihan po ito natin because we will understand na kung yung tunay na salvation natin ay ating abang na-receive o hindi. Dalawa lang po yung ating pupuntahan. So once you receive, tinanggap natin, or pinili tayo ng ating Panginoon, we will experience all these 11 questions. And on the other side, yung reality po kasi nun, kung hindi po genuine, peke. Kung hindi katotohanan, kasinungalingan. And that's the reality of the Bible. Na kung hindi ka mapupunta sa langit, walang purgatorio. Kundi saan ka, diretso sa impyerno. That's what the Bible says. And then, ang sumunod po natin is the believer's riches in Christ. So, alam po natin dito, dapat po, anim na series yan. Kaso, yung last na series, nagka-technical problem. So, nasira yung audio. So, kaya, naging 5 lang po yan. So, dito po sa ating series na to, makikita natin yung ating status. Our spiritual possession, our spiritual position, and then, which will lead us to walk in purity, to walk in unity, and to walk in harmony. At yung last part po niyan is to walk in victory. So, bilang Kristiyano, dapat alam po natin ang mga bagay na to na meron po tayong mga benefits na tinatawag o yung possession natin once we are Christian. Can these things ba, yung position, yung a walk to purity, a walk to unity, to harmony, at yung victory, can be experienced ba ng mga hindi Kristiyano? The answer is no. Because dito po makikita natin, the believer's riches in Christ. So those person only na nakatanggap sa ating Panginoon will experience the victory. So yung kasunod po nating series, ako po yung mag-opening po nito and I'm excited to share it to you. Pero bago po niyan, ano nga ngayon? 2025. So 8 years from now, between 2033 to 2037, ano po yung naano natin? Pwede nating maisip. What event yung darating sa part na yan? 2030. Kasi yung Saudi, Vision 2030. So, hindi po yun. Ano po yung event na ating maisip? Jubilee? Hindi sa Jubilee. Jollibee, last week po yon sa ni David, Eli. Jollibee. Ano pa? World Cup? Ha? World Cup? 34 yun. Pasok. World Cup pero hindi. Kasi Christian po ito. Christian po yung ating pinag-uusapan. Hindi World Cup. Christian event. Christian event. Ano pa? 5, 4, 3, 2, 1. Sige po. Ito po yung between this month is the mark of the 2,000 years of death, resurrection, and ascension ni Jesus Christ. That is the exact 2,000 years. So this is the date between 2033 and 2037. So marami na yung mga upcoming events. I'm expecting din po na sa lahat ng mga mega churches, they will have this big event. Because that is the mark of yung pagkamatay ni Kristo, yung pagkanyang pagkabuhay muli, at yung pagkanyang pag-ascend sa langit. So kung gusto niyo pong mag-ascend during this time,
bili po tayo ng ano, ng mga para, hindi, ng mga racket papuntang ano. But let's remember this because it will be a great event po yan. Okay. Kung buhay pa, sa bagay, tama nga naman yon. So, hingin natin na sana ma-experience natin yon. Makita natin kung ano yung mga event na yon. Okay. So, in relation to this, okay, so this is the future things. In relation to this, sa Bible po, marami pong libro na hindi pa po tapos. Okay, what I'm saying is that may mga libro pa na hindi na fulfill, na hindi pa na nangyayari. Okay? So, I want you to give me just 3. 3 book na hindi pa tapos. Revelation, isa. Revelation, isa. Ano pa, sa mga nagbabasa po sa Bible, meron pong 66 books. Yung binasa ni Kuya Val kanina, doon po tayo magdidwell. So, ano pa? Revelation, ano pa yung mga hindi pa tapos? Ay, hindi ko sinasabi na hindi pa tapos yung sulat, ha? Kundi hindi pa tapos yung event na mangyayari doon. Prophecy, okay. Second coming, nasa Revelation din po yun. Saan pa? Sa Psalms, yes, merong event, pero a lot of that was already fulfilled. Acts, very good. Acts, tama po yun. Acts, isa, madidiscuss po natin bakit hindi pa yan tapos. So, meron pong 3. Bigyan lang po ako ng Daniel. Yung prophecy ni Daniel, hindi pa po ito tapos. Yung Acts, ang sa Acts naman is yung evangelism. So, sabi ng author ay mai-spread yung gospel sa buong mundo. Right now, it is being processed. Nasa ano na po tayo? Nasa proseso na po na ma-fulfill yung Acts. Yung Revelation is, nangyari na ba? Hindi pa. Kung buhay pa tayo. Hindi, ewan ko lang there will be some events. Ito, hindi po ito base sa Biblia, base lang po ito sa akin. Yung mga future events sa Bible, especially sa Revelation, possible na hindi na po natin yung maabutan. Dahil, yung lifespan po natin, pag nasa 60 ka na, dahil madalas kang mag-magic sarap, may mga nararamdaman ka na. Madalas kang mag-betchin. Pagdating mo ng 60, medyo ano na yon. Malapit-lapit ka na sa mga maliliwanag na na mga bagay. And biro lang po yan Pero kasi, pag binasa po yung Revelation, ang dami po kasing event. Ade, iba yung kuya dyan. So, next question po in relation pa rin po sa Bible. Alam po natin na merong gospel. Matthew, Mark, Luke, and John. Alam din po natin na merong ilang disipulo si Jesus Christ? 12. Okay, tanong ko po, ilan po dito yung sinulat ng 12 niyang apostol? Lahat ba yan sinulat? Ilan? 2. Ano kuya? 2 daw, sabi ni Kuya Mark. John, tsaka Matthew. So yung Mark tsaka Luke, hindi. Okay, kasi 2 Matthew tsaka John. So siyempre hindi ito. Sino pang gustong magsumang-ayon or may gustong... Matthew and Luke. Okay, Matthew and Luke. So hindi Mark tsaka John. Sino ba? Hala, sa tagal-tagal na natin ito. Hindi po, alin po dito yung hindi sinulat ng apostol. Diba, may 12 apostoles. Yung hindi po, Matthew, Mark, Luke, and John, hindi po yan sinulat ng 12 apostol. Okay? Hindi, saan dyan? Okay, tama po yung sinabi ni Kuya Mark. Yung Matthew lang at saka yung John, yung sinulat. Si Matthew, disipulo po yan. Si John, disipulo. Si Mark, si John Mark, kasama po yan ni Paul. Si Luke, kasama din po yan ni Paul. So yung gospel ay hindi po sinulat ng apostol. Kundi sinulat po collaboration ng 2. Pero isa lang po yung author nun.
ang ating banal na espiritu. So lahat po yan kung bakit sinasabi din po natin madalas na synoptic gospel, magkakatugma, halos magkakaparehos, it's because iisa lang yung author. At yung Book of Luke, okay, sino nagsulat? Hindi pa ba malinaw yan? Si Luke. Ayan na. Ayan na. Yung Matthew, pangalan niya po yan. Okay? Yung Mark, John Mark yan. Si Luke, physician Luke. May physician dyan. Si John, anak ni Zebedee. Okay, mangingisda. Tax collector, ito, batang pasaway, ito, physician. Okay, so yung Book of Luke, papasok na po tayo, yung sequel niya po na yan, o yung kasunod niya, kasi sinulat po yan ng isang author, ng isang writer lang, which is si Lucas. So yung Book of Acts, sinulat din po ni Lucas. So si Lucas, pareho niya po itong sinulat, pero magkaiba lang yung time frame. Okay? Nauna niya itong sinulat, and then sinunod niya to. Sinulat niya po yung Acts during the time na nakakulong na si Apostol Pablo. Okay? Pero yung Luke ay habang nagmi-mission po sila. Maliwanag? Okay. So, ano po yung maalala natin bago po mag-Acts, bago yung apat na, bago masulat yung Acts, ano pong nilalaman ng apat na gospel? Can you give one? Maliban po sa nandyan. Ano pa po yung naano natin? Wala na? Yun lang din talaga, no? The birth. The life po. Yung the birth, kasama po yan sa the life. Kasi po, ang ating series po ngayon speaks about sa mga gagawin pa ng ating Diyos sa atin. Pero, before po tayo mag-dive in sa libro ng Acts, we need to understand yung ginawa ng ating Panginoon. Marami po siyang ginawa. He lives how many years? 33 years. At yung nag-start siya ng ministry in what age? He was baptized at the age of 30. So after 30, nagsimula na po siyang magmisyon. So nagpagaling po siya, do the miracle, nagturo po siya, nagbigay po siya ng karunungan for how many years? 3.5 years. So lahat ng turo na yon, lahat ng miracle na yon, all was documented. Lahat po yon na nailista. Sino po naglista? Yung kanyang yung mga nakakita po sa kanya. Okay? And at the same time, kahit yung mga hindi nakakita, pero guided by the Holy Spirit, they wrote it. Because si Luke at si John Mark, physically po, hindi po sila kasama dun sa mission. There were times na nandun po sila sa event, but not all the event sa pag-ikot ni Jesus Christ sa Jerusalem nandun sila because kasama po sila ni Paul. Pero tumutugma yung mga event, yung Book of Mark at yung Book of Luke sa Book of Matthew sa John. So that's how amazing yung pagkakasulat po ng Biblia. So, sinasabi din po natin, tetelestai. What is the meaning of tetelestai? It is finished. Are you sure? Ba't nadagdad pa yung mga to? Yes! Tetelestai, it is finished. One of the meaning po ng tetelestai is it's a military term that says it is finished, we have won the victory. So Jesus finished His work on the cross. Ano po yung ano po yung purpose kung bakit napako si Jesus Christ? To save. Before to save, ano pa? Before ma-save, to pay muna. To pay yung ating kasalanan. Okay? Kasalanan ba ni Jesus Christ yun? Sure? Kasalanan ng sanlibutan. Pero inako ni Jesus Christ in behalf sa atin. So meaning, dapat tayo yung nakapako. Pero tayo, nandito tayo, nag-chill-chill lang.
Diba? Naka-relax-relaxan tayo, naka-aircon pa tayo. Oh. Tapos, but it happened 2,000 years ago na napako yung ating Panginoon. So, after nung mga ginawa ng ating Panginoon, ay ano yung sumunod? O sino yung sumunod? Yung 12 apostol. So, yung 12 apostol na yon, credible ba sila magsalaysay ng buhay ni Jesus Christ? Yes. Dahil kasama sila, nakita nila, nahawakan nila si Jesus Christ, narinig nila. But the Bible says they were not capable. Why? It's because kailangan nila muna ang banal na espiritu bago sila humayo. So which means on the human standard, yes, capable sila. Pero sabi ni Lord, maghintay kayo na dumating yung banal na espiritu and after that, pwede na kayong humayo. So imagine niyo po matatalino to. Professional yung iba, tapos personal nilang na-encounter si Jesus Christ. Personal, meaning nahawakan talaga nila, nadinig nila ng buong buo yung sinabi. Pero the Bible says, huwag kayo munang humayo. Kailangan nyo ng banal na espiritu. And that's where our series started. Yung Empower to Serve, which has been done by the Holy Spirit. So, kailangan natin ang banal na espiritu kung way back, kailangan kailangan ng mga apostol dati yung pagkilos ng banal na espiritu. And even until now. Hindi po pwede tayo, we will go on a mission without the empowering of the Holy Spirit. Because kapag self lang po, kapag sarili lang po natin, self-skill, self-learning, ng kakayahan, manghihina po tayo, mapapagod tayo on the way, magbi-blame po tayo ng mga tao, titingin po tayo sa tao, at mahuhulog tayo. So that's why, sabi ng Panginoon, kailangan nyo ng banal na espiritu. Okay? So tayo po ay tumayo. Atin pong basahin. Acts 1:1-8 sa Tagalog naman po ito. Minamahal kong isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus mula nang magsimula siya sa kanyang gawain hanggang sa araw na dinala siya sa langit. Bago siya bumalik sa langit, nag-iwan siya ng mga utos sa kanyang mga piniling apostol sa pangunguna ng banal na espiritu. Matapos siyang maghirap at mamatay, nagpakita siya sa kanyang mga sa loob ng 40 araw upang magbayan ng muli siyang nabuhay at nagsalita siya tungkol sa kaharian ng Diyos. Minsan, habang mababae sila, sinabi niya, "Huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo ang pinangako ng Ama. Sinabi ko na ito sa inyo noon." Nagbautismo si Juan sa tubig. Ngunit ilang araw lamang mula ngayon ay babautismuhan kayo sa banal na espiritu. Minsan, habang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, "Panginoon, ito na po ba ang panahon na itinatag ninyong muli?" Sumagot si Jesus, "Hindi pinapahintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan, ayon sa kanyang otoridad. Ngunit pagdating ng banal na espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo'y magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa buong Judea, hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng daigdig." Tayo po ay manalangin. Lord God, aming Diyos, maraming salamat, Lord God, sa mensahe mo today, Lord God. Maraming salamat po sa series po namin, Lord God, Empower to Serve. Aming dalangin, Lord God, na maintindihan po ito namin, ma-absorb po namin, maunawaan, Lord God, at maisa pamuhay, Lord God, ang aming pong maririnig na nagmumula sa iyong banal na salita. Lord, samahan mo po kami as we listen at naway, O Diyos, mag-glorify ka po namin sa aming, Lord, pag-focus sa iyong banal na salita. Ito po ang aming pasasalamat in Jesus' name. Amen and Amen. So yung ating pong first topic sa series na po na to, meron po itong 5. Yung first topic po natin is, pakibasa po, for finishing our Lord
unfinished work, part 1. So, kung may part 1, meaning may? Part 2. Pelikula lang ah. Okay. So, malalaman po natin yan mamaya. Resources for finishing our Lord unfinished work. Nakita niyo po dito kanina, kung bakit po sinasabi po natin yung Acts, hindi pa tapos, ito po yun. Hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng daigdig, dapat ma-share yung banal na salita. Meron pa 'di ba, mga countries, mga isolated areas na hindi pa na-share. So isa po ito sa mission ng ating Panginoon na dapat ma-share hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng daigdig. So, ito po yung mga topic natin. Resources for finishing our Lord unfinished work. 3 parte po yan. And then, the baptism of the Holy Spirit, 2 parte. So, we will now go sa ating part 1. So, yung part 1 po natin, meron siyang 3 main na topic. So, the proper message, the proper manifestation, yung nararapat na pagpapakita, at yung nararapat na kapangyarihan, or the proper might. So, proper message po tayo. Sa verse 1, sabi kanina, minamahal kong Theophilus. Si Theophilus po, nung first century, wala po siyang any documents doon na nailathala. Na when we say first century, 1 to 99. Then, lumabas na lang po si Theophilus doon sa 100 to 199. So, second century na siya lumabas. Yung document niya na siya ay isang officials. Isa siyang high-ranking officials. Roman po siya. Kung nababasa po natin yung Bible, ang dami pong mga Romano. Naintindihan po yung Romano, hindi po sila taga-Israel. Sila po yung sumakop sa Israel. Okay, pero yung pagsakop po nila, na-convert sila. Marami po doon nabanggit. Si Cornelius, yung Philippian, yung jailer na nagbabantay, tapos sino pa ba? Basta marami pong mga Romano na convert. Na-convert sila dahil sa gawa ng ating Panginoon. So, sa aking unang aklat, ano po yun? Anong unang aklat? Na sinulat ni Luke? Luke. Ba't hindi nyo alam? Okay. Sa aking unang aklat, okay, sa Book of Luke, isinulat ko ang lahat ng ginawa at itinuro. So, meaning talaga, imagine niyo hindi sa lahat ng oras na kasama ni Luke si Jesus Christ. Kasi sino siya kasama? Sa kay Paul. Saan si Paul nagmi-mission? Sa labas ng Israel. Okay, sa labas ng Israel. So, nasa Europe siya, punta siya sa Syria, punta siya sa Damascus, sa labas po yun ng Israel. Pero, imagine niyo, naisulat niya ang lahat. So, meaning, it's the work of the Holy Spirit. Yung pagkilos ng banal na Espiritu, na kahit wala siya doon the whole time, pero naisulat niya ang lahat ng ginawa. So, meaning, lahat ng mga miracles, yung pag-heal ni Jesus Christ, yung mga ginawa niya, yung pagkain nila, yung pagsama nila doon for 3.5 years, pagpunta nila doon sa Generationes, pagdaan nila sa dagat ng Galilee, pag-meet nila yung naposes na tao na isulat lahat ni Luke. At itinuro ni Jesus. Kung ano yung mga itinuro ni Jesus, na isulat po lahat yun. So meaning, these were all accurate. Kasi yung banal na Espiritu, yung nag-guide sa kanya para isulat. So yung itinuturo ni Jesus Christ, ay ito po ay lahat ay tama. Lahat ay wasto. Which, imagine niyo po hindi po si Jesus Christ nagsulat. Yung nagsusulat, yung mga nakakita sa kanya. Okay? Just imagine this, how they, kasi yung iba sa kanila, marami pong mga libro na hindi po naisama sa canonization. Ang dami po mga libro na nagsulat, sila ni Thomas, sila ni Judas, nagsulat po yan ng libro. Kasi nakita nga din nila si Jesus Christ. Pero sila po, hindi po isinama yung kanilang mga sulat sa canonization. So,
how blessed we are na yung mga tao mismo nakakita ng pagsulat ng ginawa ni Jesus Christ, isinulat nila mismo. So, how blessed we are talaga. So, mula nung nagsimula siya sa kanyang gawain. So, ano pong ating matututunan dito sa part na to? How they teach. Si Jesus Christ, madalas po yan makita sa synagogue. Ang synagogue po, this is a very big, hindi naman siya not so big, pero it's like a basketball, maliit sa konti sa basketball court. Dati, yung one court lang, yan po yung half court. Yung ano niya, is hollow sizes niya. Ganito po yan. Magagather po yan dito yung mga tao. Tapos yung magsasalita is dito. Okay? Nasa gitna yan. Upo yan dyan. Ito. Let's say, dito na part, ano yan, politics. Mag-uusap sila. Almost 2 topics lang po yung sinishare dito. If not politics, the law. Dalawa lang po yan. So, dito na part politics, dito na part the law. Kasi yung nagtuturo po dito madalas is yung mga skriba. Yung mga scribes, tsaka yung mga Pharisees. Kasi sila po yung nagdo-duplicate. Nagsusulat ng dalo. Ay, dalo? Yung pumunta kayo dito para dumalo. Dalo. Yung dalo, yung 10 Commandments, yung 613, yeah, the law of Moses ba? Nagets niyo yung the law? Okay. Okay, so dito madalas nagtuturo si Jesus Christ. So pupunta siya, marami po yung synagogue. Marami yung synagogue. So dyan siya magtuturo. Tapos, alam po ito, Herod's Temple. Ito po, naalala po si Nehemiah, isa po ito sa mga plans that time inside the wall. Nabuild po ito between yung Malakay. Alam po Malakay? Yung dulo ng Old Testament. Tapos ito yung New Testament. Yung between po yan dyan. Yung date na yan, Malakay and Matthew. Yung in between yan, dito yan binild. Tapos kung maalala nyo po, na si Jesus Christ nagtumba ng mga lamesa, nagalit siya. Yan. Dito po yon. Dito po yung banda. Ito yung Gentiles area. Okay? Gentiles area, tapos ito yung Jewish. Bawal po pumunta yung mga hintil. Pag sinabing hintil, ano yun? Ha? Hindi Hudyo. Pag katulad niyan, bakulod nun, bakulod ako. So kapag ikaw ay nasa Cebu, Gentiles ka. You understand? So kung hindi ka nasa Israel, hindi ka Jewish, Gentiles ka. Understand? Nawaan po natin? Expat. Yan. Pag hindi ka lokal, expats ka. So dito po yun. Kung naano nyo po, sa tingin nyo, maliit lang po yan. Napakalaki po yan. Kasi nung sinako po ni Emperor Nero, sinira po lahat yan. And how big is this? Yung naiwan is yung dito, yung Western Wall. Kaya dyan po sila nagwi-worship. Sinasabi ko po sa inyo, napakalaki po ng temple na yan. So nung nag-iskandalo si Jesus Christ, hindi naman iskandalo, righteous kasi yun eh, righteous anger yun. Yung pinagtutumba niya doon, dito na part na to, talagang sikat siya. Sumikat talaga siya kasi napakaraming tao yung nakakita sa kanya. At imagine how big this wall. Ito po yung cornerstone na tinatawag po nila. Yung cornerstone na po na yan, ito po yan dito. Pillars. So yan na lang po yung naiwan sa ngayon kasi sinira nga yan ni Emperor Nero. And that's where the Lord teaches. Diyan nagtuturo yung ating Panginoon nung time nila. Okay? So, yung number 1 point po natin, malalaman po natin na Jesus taught by the example of Christ. Wala pala Jesus. Taught by the example of Jesus Christ upang mabisang maipagpatuloy ang gawain ng Panginoon, kailangan mong malaman ang wastong mensahe. Ngayon tayo bilang isang Kristiyano, that we believe and we profess na tayo ay Kristiyano, we must know kung ano yung mensahe. What is gospel? Ako hindi ko po alam. Basta gospel po, Bible yun. Diba? So, yung nire-remind sa atin ng Panginoon, isinulat na yun sa Bible. Sabi nga ni Luke, di ba? Lahat ng itinuro at lahat ng mga ginawa ni Jesus Christ, that's the gospel. Yung kanyang pagkabuhay hanggang sa kanyang pag-ascend, that's the whole gospel. We just need to know it
You just need to read it. Walang saysay ang pagbabahagi ng Ebanghelyo kung wala kang tamang impormasyon. So ano yung isi-share mo? Life ni Dora? Habang kayo ay nag-evangelism? Ano yung kukwento mo? Yung mga napanood natin sa K-drama? 'Di ba? We need to know kung ano yung Ebanghelyo. We need to read the Bible. In preparing for the ministry, kailangan nating dumaan sa proseso ng training. Kasi po, hindi po lahat ng nagsishare ay nakukuha lang sa experience. We need to be trained. Kailangan po talaga nating dumalo. Not necessarily a formal training, but BS, Bible study is enough. Ano pa mga trainings natin gawain na ganito? Devotion natin, that's a training. Na kung saan madidevelop natin yung pagkakilala natin sa ating Panginoon. Effective sharing knows the gospel. Of course. Kasi paano mo masishare yung emotion, yung deep explanation kung hindi mo alam. Study God's Word before sharing. Sino po yung nagbabasa dito bago mag-share? Yay! Yay! Okay. Experiential teaching is not a substitute for the gospel. Medyo masakit, pero ito po ang katotohanan. Okay? Sinasabi po natin na our life will testify. Makikita nila, mako-convert sila. Hindi po. Yung buhay po natin cannot convert. Cannot convert. This is a reflection ng ginawa na pagbabago ni Jesus Christ. But they will never be converted by our life. They will be inspired, yes, but the one that will convert them will always be the Lord. We are just the vessel na sana magawa natin yung pinapagawa sa atin. Pero wag po natin i-equate na yung experience natin is the gospel. Yes, that is essential to share your experience kung paano ka nabago. Kung dati palainom ka, palamura, sigarilyo, lahat ng bisyo, lahat ng kasalanan na gagawa mo, and then all of a sudden, the Lord changes you na hindi ka na makitaan ng ganon. Praise God. Pero wag po nating gawin yun as gospel. Kasi hindi po yun yung gospel. Yung center ng gospel, it will always point us to Jesus Christ, not to our experience. Naintindihan po? Ulitin ko pa ba? Okay, wag na muna. Ignorance of the Bible is not an excuse. Another masakit na lines, pero totoo po yan. Sana po, wag na po tayong dumating sa point na because dumaan din po ako sa part na wala po akong nakakabisadong isang verse sa Bible. Ngayon, ibabalik ko yun sa inyo, di ba? May nakakabisado po ba kayo? Kahit isa lang. Lakas. Sige. Ano po ang John 11:35? That's the shortest verse. Jesus wept. Umiyak si Jesus. Yun na lang. So sana po, some of us has a life verse. Diba? Meron tayong mga life verse. Sino may mga life verse? Ay, si Kuya Balang. Buong Revelation. Buong Revelation yung life verse ni Kuya Bal. So sana po we encourage po talaga na sana lahat po tayo ay nagbabasa at magbabasa in days to come. Okay, next. Pagsikapan mong maging karapat-dapat sa Diyos. Sabi sa 2 Timothy 2:15, bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at pakibasa po. Hindi ko po yan sinabi. That's what the Bible says. So kapag tayo po ay nagtuturo, ano lang po dapat? Katotohanan. At paano ma-attain ang katotohanan? Magbasa. Wala pong walang tawag doon, magic. Marunong ka na, hindi po ganun. It takes process. It takes time. It takes discipline sa atin. Okay, move on po tayo sa aksyon. Sinasabi po natin parati, walk the talk. Okay? Which narinig ko kay Bro Glenn.
kagabi, supposed to be, sasabihin ko nga din yung ngayon. Kanino ba dapat i-apply ang walk the talk? Sa nagtuturo o sa nakikinig? Sa nagtuturo. So kapag nagtuturo, tapos nakita nyo siyang nagkamali, patay ka. Kasi nagturo ka ng ganito, tapos sumablay ka. Actually po, it applies to all. Whatever we heard, yun po yung isagawa natin. Pero may mga bagay po tayo na dapat matutunan sa part na yan. Christ is the perfect example of living out what you preach. Okay? So, siyempre, may perfect example. At pag may perfect, merong imperfect. Okay. Without experience, teaching a subject lacks sense of authority and depth. Ito po. Example po natin. Teaching ng tithes. Kung hindi ka nagta-tithes, mahirap mag-explain. So, forgiveness. Kung hindi ka marunong magpatawad, mahirap mag-explain ng forgiveness. Courage, mag-encourage. Kung hindi ka marunong mag-encourage ng tao, ang hirap yan i-deliver. Even though napakadali yan, even though napakasimple, pero hindi. Why? Because sometimes, it needs to go in the process na sana ma-experience nyo muna. And that's where nagiging bold tayo kasi na-experience natin. Ano pa? Spiritual knowledge is the knowledge that works in our life. So, imagine niyo lang po. Kung wala pong pagkilos ng banal na espiritu, okay? Walang pagbibigay ng illumination ng ating Panginoon, ng banal na espiritu, it will never work. Okay? Without the knowledge being heard, being read, nabasa, yung devoting, yung pag-devotion po natin, it's just a deception that we are being transformed without knowing the Word of God. Wala pong transformation aside sa salita ng Diyos. If people will say, ay, nagbago na ako, pero that person doesn't know the Bible, doesn't read the Bible, doesn't know the Holy Spirit, that is not transformation. That is just a deception. Because lahat ng pagbabago nanggaling po sa ating Panginoon. At wala pong, I'm referring na not a social attitude, not a social character, but a spiritual being. Eto na. Transformation has its own perfect completion by God. And if you're still struggling, continue to come to the Lord. He is the author of change. Ano pa ibig sabihin yan? Lahat po tayo dito, ni-required ni Lord na magbago. Tama? Ma-develop, ma-change, ma-transform. Pero may mga mabagal, may mga sobrang bagal, may mga mabilis. Mabilis. Makita agad yung transformation. Meron din naman sakto lang. 'Di ba? So, is it a competition? Hindi po. Yung isang mangga, puno ng mangga, sabay-sabay bang nahihinog? Kasi hindi na-sprayan sa likod. Ay po, ibig kong i-explain. Yung paghinog, okay, depende na po yun sa ating Panginoon. Pero, yung mga nahihinog ng maaga, think about that. As a Christian, do you think hindi sila nagkakaroon ng disiplina to devote themselves? Diba? Think about that, na bakit marunong na si kapatid magmahal ng tama, marunong na siyang magpatawad, bakit marunong na siyang sa mga Biblia, bakit na marami na siyang alam. Just try to think, baka hindi ako nagbabasa, siya nagbabasa. Baka hindi ako nagko-commit sa mga pag-aaral, baka siya nagko-commit. Let's try also to understand, but hindi ko po sinasabi na maging competition po ito. Sa isang puno, as the flow of the nature, meron pong nauunang mahihinog. Pag hindi ka nahinog, baka sa ibang mangga ka nakasabit. Baka hindi. Because yung ating Panginoon, hindi pwedeng hindi ka niya babaguhin. That's the process. Check nyo po, baka sa ibang mangga kayo nakasabit. Okay. Taught by the empowerment of the Holy Spirit. Hanggang sa araw, sabi sa Acts 1:2, hanggang sa araw na dinala siya, Jesus Christ, sa langit, yung pag-ascend niya na. Subalit bago siya bumalik sa langit, nag-iwan siya ng mga utos
sa kanyang mga piniling apostol sa pangunguna ng banal na Espiritu. So dati, sinabi ko nga kanina, si Jesus Christ, nagturo yan dito. So yung kasunod niyan, saan naman nagturo yung mga apostol? So yung mga apostol ay nagturo, one of the greatest, maliban sa synagogue, kasi nagturo din sila dito, pero mas humayo sila. Saan sila humayo? Sa mga bahay-bahay. Okay? Yan yung tinatawag na micro-churches. So there's a part of Jerusalem na preserve nila. Yung bahay na mga sa first century at hindi nila yon sinama sa kanilang pag-build. So nakita niyo po yan, bahay na yan. This is establishment na pinaganda nila. Pero this area sa Jerusalem ay preserve po nila. So let's try to take a closer look. So paano po sila nagsimula? Nagtuturo po sila bahay-bahay. At ito po, dati, yung mga upper room. Ano yung upper room? Sa taas na kwarto. Pag hindi kayo sa first floor, nasa upper room na kayo. Okay. So yung upper room po dati, hindi po yan kagaya natin ngayon na maganda yung hagdanan, maganda yung bahay. Aakyatin po nila dyan. Dito. Close po yan ng mga bato-bato at clay. Yung bahay dati, made of ano yan? Hindi yan rock, kundi clay yan. Matitigas. At meron ding mga bagay na made of rock, pero hindi po lahat. So ito naka-enclose po yan dyan. And there was once na nahulog. Bumagsak siya dito from the upper room, si Eutychus. Si Paul, nagtuturo si Paul, si-sermon si Paul. Tapos nahulog siya sa bintana, boom! Bagsak. Nakatulog siya. Kaya, ano ko sa inyo, huwag kayo matulog, baka malaglag kayo. So, nandito siya sa upper room. Okay? Bumagsak siya, namatay siya. Ba't siya namatay? Kasi nahulog siya. Kasi nga, pag sinabing upper room dati, mataas yun. Mataas siya. So, makikita niyo po, pero binuhay po siya ulit. Binuhay siya. So, makikita po natin yung ginawa ng mga apostol, dito na po sila. So, babalikan ko lang po ito. Dati, sa synagogue, nagpipreach lang. Nagtiteach lang. Dito po sa temple, nag-aalay, nagpiprayer. Okay? Pero pagdating po dito, yung ginawa ng mga apostol, nagkaroon na ng twist yan. Kasi sa isang bahay, meron ng teaching, meron ng pagtuturo, meron ng prayer, meron ng singing. This where started yung kung bakit may mga music instruments dito, nagwe-worship tayo, nagko-communion tayo, it's all started here sa micro-churches. Hindi po yan nagsimula dito sa synagogue. Hindi din po yan nagsimula sa Herod's Temple. Nagsimula yan ng i-combined na ng mga disipulo yung mga events. That happens inside the house. Yan po yung nangyari dyan. Kasi wala pong praise and worship dati. They will just get a string na gitara, lumang style na gitara. Wala pong drums, walang keyboard, walang speaker, walang amplifier, walang TV. But still, they worship God with the whole sincerity. So makita po natin, nilagay lahat yon sa isang simbahan, sa micro-church. And that's where the apostle started. Nagigets niyo po yung transition? So dati, wala po yan. At tapos, bakit nakasama na ngayon yung preaching dito? Bakit may praise and worship na sa gawain natin? Bakit may kantahan? Bakit may communion na? Bakit may mga fellowshipping na? It's all because of the work ng Banal na Espiritu through the apostle. Okay? 4. Taught to the elect of God. Siyempre, tinuro po yan dun sa mga pinili lamang ng ating Panginoon. So, sa proper message po natin, meron po tayong 4. Please take note or take picture po. Taught by the example of Christ, teaching. Taught by the example of Christ's action. Taught by the empowerment of the Holy Spirit. Taught to the elect of God. So, move on po tayo sa ating pangalawa. The proper manifestation. Manifestation means ano kaya? Nakikita. Proper means
Tama or nararapat? So, nararapat na pagpapakita. Okay, sa verse 3, matapos siyang maghirap at mamatay, this referring to Jesus Christ, nagpakita siya sa kanila ng maraming beses. Nagpakita ba sa inyo si Jesus Christ? No? If nagkaroon po kayo ng panaginip, if nagkaroon kayo ng experience na nakita mo sa clouds, sa kahoy, yung mukha ni Jesus Christ, iba pong may gawa nun. Iba pong may gawa nun. Sa loob ng 40 araw, upang patunayan na muli siyang nabuhay at nagsalita siya tungkol sa kaharian ng Diyos. So, after siyang namatay, kailan siya, what day siya nag-resurrect? On the third day. Pero there was a specific day. Ano po yun? Sunday. Okay, Sunday. So, after Sunday, nagpakita siya ng maraming beses. Kung yung isang patay, kasi nakita nila yon. Paano nila nakita? Na namatay yun, talagang nakita nilang tinusok. At tapos, nakita din nila na binawian ng buhay. Matatakot kaya tayo kapag yun yung nangyari? Nakita mo, namatay eh. Face to face mong nakita. Nabawian ng hininga. Tapos, normal? Ma-amaze. Ma-amaze ba tayo? Matatakot? Ma-amaze daw sabi ng asawa ko. Okay. So, the normal thing na mararamdaman natin is matakot. Matakot, ha? Sige. Sige. Pero, nung nagpakita si Jesus Christ, it increased the apostles' faith. Why? Number 1, He appeared to His chosen ones and to show He is alive. Disipulo nila yon. Master nila. So, you just imagine, yung mga tinuturo ni Jesus Christ na fulfill na. Sinabi kasi ni Jesus Christ, mabubuhay ako on the third day. So, fulfillment yun, hindi ka kaya matutuwa. So, kung tayo matatakot, normal. Pero sila, kasi they know it, na ganun yung mangyayari. So, nag-increase yung faith ng mga apostle. Ano pa? To confirm that He conquered death. Wala pang nabuhay sa Biblia, namatay, na siya din mismo yung nagbuhay sa sarili niya. Is that si Elisha? Si Elisha? Asawa ni? Hindi, wala propeta po yun. Si Elisha, nagbuhay po sila ng patay. Okay? In the Old Testament. In the New Testament naman, within the 3.5 years, ang daming ginawang miracle. Example po, sino pwede makapagbigay? Yung ginawa, ang pagbuhay ng patay. Si Paul. Sino pa? Si Jesus. Si Apostles. Magbigay tayo ng isang example na binuhay ni Jesus Christ. Si Lazarus. Ilang araw ng patay? Hala. 4 days. 4 days. Nagtrabaho po ako sa St. Peter. Okay? Pagka 4 days po talaga, minsan wala na. Yung epekto ng formalin, hindi na yan. Hindi na siya ganun ka-effective kasi magde-decompose na yung katawan. So in the 4th day, magde-decompose na yung katawan ni Lazarus, pero binuhay pa siya. Just imagine kung ano yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Seal the boldness and commitment in preaching Christ. Kasi po, nakita na nila na buhay, napakasaya po nila. And it proves na nagbibigay po ito ng mga dulo ng mga preaching nila is nagbibigay ng boldness at commitment. When did it happen? After po nito, makikita po natin that they were 3,000 na convert sa pagpipreach. Next, Christ increased apostles' knowledge. So, knowledge means? Sabi ni Ernie Baron. Tama po yan. Knowledge is? Kalaman. Hi! At nagsalita sa tungkol sa kaharian ng Diyos. So, yung knowledge na po na to, these were the promise of the kingdom that will come through cause of the resurrection ng ating Panginoon.
The resurrection of Jesus Christ completes the gospel. So, kapag namatay lang si Jesus Christ, so nabuhay, nag-work ng miracle, nagturo, nag-teaching, tapos namatay, tapos hindi siya nabuhay, hindi siya yung Kristo. Maling tao siya. Kaya dapat makokompleto yung gospel. Paano siya makokompleto? Kailangan siyang ma-resurrect. Okay. So, paano naman tayo na hindi nakakita? Wala tayo dun, di ba? Sino yung nandun? Nung nabuhay si Jesus Christ sa tomb. Sino yung umabot ng 2,000 years old dito? Nandun ka na ba, kuya? Wala pa? Chine-check ko lang kasi baka na-experience. Kasi yung cartoons na yung bumabalik sila sa loob ng Bible. Superbook. So, bumabalik sila doon sa history. Hindi ka nakasama doon, kuya. Hindi na siya nakasama. So, ito. Question ko sa inyo. Paano naman tayo? Will it increase our faith kahit hindi natin nakita? Dito na part. Dito ako malakas dito. Paano naman tayo? Will it increase our faith kahit hindi natin nakita? Dahil nakasulat po ito. Sinabi ni Jesus sa kanya, naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? This is referring to Thomas, ha? Si Thomas po yung kinakausap niya. Pero sabi ni Lord, mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita. So if you believe na yung resurrection ni Jesus Christ ay totoo, we are more blessed. We are more blessed. Kasi, what is faith? Faith? Confidence on the things unseen. So, napaka-blessed po tayo na isinulat po ito at tayo ay naniwala na nabuhay siyang muli. Kapag hindi po tayo naniwala na nabuhay siyang muli, it's a no for me. Okay. Sa proper message, sa proper manifestation, we have two things. It increased the apostles' faith at yung kanilang knowledge. So, last na po tayo, the proper might or nararapat na kapangyarihan. May natututunan? Sige. So, proper might. This is from 4 to 8. Minsan, habang kumakain sila, sinabi niya, huwag muna kayong umalis sa Jerusalem. Bakit? Hintayin ninyo ang ipinangako ng Ama. Sinabi ko na ito sa inyo noon. So, there was a promise that was given bago pa yung Acts. So, ano yung pinangako? Nagbabautismo si Juan sa tubig, ngunit ilang araw lamang mula ngayon ay babautismuhan kayo sa banal na Espiritu. So yung promise na yon, yung pagbautismo ng banal na Espiritu. Minsan habang nagtitipon sila, tinanong nila si Jesus, Panginoon, ito na po ba ang panahon na itinatag ninyo muli ang kaharian ng Israel? 7. Sumagot si Jesus, hindi pinahihintulutan ng Ama na malaman ninyo kung kailan. Okay, they were asking, ito na ba yun, Panginoon, yung sinasabi mo dati? Kung kailan mangyayari mga bagay na tinakda niya ayon sa kanyang otoridad. Ngunit, pagdating ng banal na Espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan. Hindi po ito yung magic, yung power ng Avengers, ha? Yung power ng mga cartoons, hindi po yun. Magkaiba po ito. At kayo'y magiging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin. Why? One of the greatest role, marami po kasing role ang ating banal na Espiritu, ating Diyos. At ipapakilala niya, He will lift the name of the Lord on high. Sino? Si Jesus Christ. So yung banal na Espiritu, ipapakilala niya ang ating Panginoong Jesus. Mula saan? Sa Jerusalem, hanggang sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kasuluk-sulukang bahagi ng daigdig. Now, we will go to the lesson para maintindihan pa po natin. Yung petition. Petition means request. Ano yung request? Yung necessity na dapat umalis si Jesus Christ. Hala? Ito ba yan? Dapat bang umalis si Jesus Christ? Dapat, hindi ba pwedeng manatili na lang siya dito? No, the Bible says,
kailangan niyang umalis. Ngunit ang totoo, para sa ikabubuti ninyo ang pag-alis ko, sabi ng ating Panginoon, dahil hindi sa inyo ang banal na Espiritu kung hindi ako aalis. Ngunit kapag umalis na ako, isusugo ko siya sa inyo. So merong call, merong request ng ating Panginoon kailangang umakyat para yung banal na Espiritu yung mananahan. So, yan yung unang request. Pangalawang request, necessity ng pagdating ng banal na Espiritu. Sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu ng inyong Ama ang magsasalita sa pamamagitan ninyo. What does it mean? Yung banal na Espiritu, di ba, umalis si Jesus Christ, siya magte-take over sa mga Kristiyano. At yung kung bakit tayo nagiging bold, kung bakit tayo nagsasalita about kay Kristo, kung bakit tayo nagsishare, hindi dahil may alam tayo. Those things ay ibinibigay ng banal na Espiritu. So, kailangan dumating yung banal na Espiritu at kailangan umalis si Jesus Christ. Not necessarily na umalis, He will be there in the right hand of the Father interceding for us. So, He's still here. Yung pag-work pa rin ng triune God, ng tatlo, yung isang nating Panginoon with 3 persons, still intact pa rin yun. Ano pa? Yung prediction. Prediction means? What happened? Ha? Naiisip? Malapit na? Hula. Pero yung hula, hindi ito hindi ito yung hula na, alam mo yung mga taong hula? Mga nanguhula? Hindi po yan. This is the right na paghuhula. Yung prediction, what will happen. And it will, 100%. Hindi 99% na may 1% na sablay. Pag may 1% na sablay, hindi po si Jesus Christ yun. Yung nagbibigay ng hula na yun. So, nagbabautismo si Juan sa tubig, ngunit ilang araw, lamang mula ngayon ay babautismohan kayo ng banal na Espiritu. Now, let's try to explain this. Okay. Para ma-amaze po tayo. So, si Jesus Christ, namatay siya noong Friday. Anong tawag doon sa atin? Black. May color pala sa inyo yung Friday. Good Friday. Okay. Kailan siya na-resurrect? Na nabuhay? Sunday. Okay, Sunday. So, ito yung prediction. Tapos, ang sabi nga doon kanina, for how many days? 3 days. Hindi po. After, na-resurrect na siya. Nabuhay na siya. Tapos, nagpakita siya ng maraming beses sa ilang araw? 40 days. So, for 40 days, nabuhay siya na Sunday, for 40 days siyang pakita. Tapos, sinabi niya dito, nung 40 days, kasi pa-ascend na siya dito. Sabi niya, bababa yung banal na Espiritu. Diba yun sabi niya? So, sinabi niya yan dito kasi nung pa-ascend siya. Tapos, dumating yung pagbautismo. Yung pagbautismo, it happens during the 50th day. The 50th day, yan po ay tinatawag na Pentecost. So, para ma-explain pa po natin at maintindihan natin, balik po tayo doon sa AD 33. Ito po yung calendar. Example lang po. Example, kasi wala pong specific date po ito. So, let's say, Friday, this is the death. Okay? Kailan siya na-resurrect? Sunday. Anong number? 8. Okay, 8. So, si Jesus Christ, namatay nung 6, nabuhay nung 8. Okay. Tapos, kailan siya nag-ascend? Ilang araw? Hindi siya nag-ascend nung 40 days. Nag-ascend siya after 40 days. So, if you will count, 1, 2, 3, dito papasok sa April. On the 40th day. Okay? Dito siya. So, namatay siya no Friday, nung 6, Sunday siya, and then, na mag-a-ascend si Jesus Christ palangit. Pag-ascend niya sa langit, example lang po ito yung date, 17. And then, sabi niya, may 10 araw. Plus 10 days. So, on the 27, merong baptism.
That is what we call the 50th day or the Pentecost. Yung pagbautismo. So makikita nyo po, very close lang po yan. Dito nag-ascend, paano sa langit, and then after 10 days, the Holy Spirit comes down. Po ating matututunan. This doesn't mean that the Holy Spirit comes after 10 days of being saved. So nagtanggap ka ngayon, nagtanggap ka sa Panginoon, yes Lord, I accept you as my personal Lord and Savior. Friday. So, bilang ka din ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I will be baptized after 10 days by the Holy Spirit. Hindi po ganon. Okay? The Holy Spirit indwell the moment we have been saved and infill whom He chooses. So, the moment na tinanggap mo, the moment na pinili ka ng Panginoon, the moment na meron ka ng quickened, nung binuhay ka na ng Panginoon, that's where also the time na meron ka ng banal na Espiritu. Nagigets? Nangihina na. Sige, magjo-joke ako maya-maya. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu ay tatanggap kayo ng kapangyarihan at kayo maging saksi ko na magpapahayag ng mga bagay tungkol sa akin mula rito sa Jerusalem hanggang sa susulukan ng mundo. Now, sa English po, yung term po dyan, ye shall receive power after the Holy Spirit is come upon you. Now, yung power po nandito, okay? Sa Greek po niyan is dunamis. At yung English meaning po niyan is dynamite. So, hindi po ibig sabihin na kapag tinanggap niyo yung power, sasabog kayo. Hindi po ganon. Kundi, ini-illustrate yung kapangyarihan ng banal na Espiritu kung gaano po ito kalakas. You see? Kasi po dati, hindi naman nila kaya mag-share eh. At now, here comes the Holy Spirit and it gives the power, the dunamis. So, ano pong ating matututunan sa the promise na ito? Holy Spirit is within you. So, pakibasa po. Naintindihan? Okay, ganito po yan. Kung tayo po, madalas po natin madinig na Holy Spirit, we welcome you in this place. We welcome you in our midst. We welcome you here in our service. Asan ang banal na Espiritu? It's within us. Nandito sa atin. So we could not welcome na kung sino yung nandyan na siya. So mas nauna na siya, nagdidwell na siya dyan sa atin. So you cannot say, Holy Spirit, we welcome you. Because that violates the teaching of the Bible. Kasi it's within us. So we do not welcome who is already there. Understand? To live a holy and Spirit-filled life, submission and yielding to the control of the Holy Spirit. Mahirap din po kasi na aakuin natin na puspos tayo ng banal na Espiritu, pero gumagawa tayo ng mga mali. What I mean is that we are living in sin and then nagkiklaim tayo na tayo ay banal na Kristiyano. Hindi po pwede yun. It contradicts both. Kasi dapat magkaroon ng tugma. Kapag sinasabi po nating Kristiyano, yes, we failed. Yes, we make mistakes. Pero we are not living in sin. Hindi tayo namumuhay sa kasalanan. Sabi sa Ephesians 5:17-19, kaya huwag kayong kumilos ng hindi. Sinong guilty dito? Ako lang? Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng Espiritu. Mag-usap-usap kayo gamit ang mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Paul is not a suggestion, but is teaching us na in order for us to be filled with the Holy Spirit, we do what is written in the Bible. And part ng pag-value ni Paul is yung pag-singing, pag-fellowship sa bawat Kristiyano. Okay? Ano pa? So, paano ako?
Paano ako mapupuspos? Meron pong may alam? Paano ka ma-filled ng banal na Espiritu? Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching, and admonish. So wisdom, Tagalog ang wisdom, karunungan, teaching, pagtuturo, admonish, pag-alala. So, in order for us na mapuspos, sabi ng Panginoon, sabi sa atin ni Paul, let the word of God dwell in you richly. Next, because being filled with the Holy Spirit and letting the word of God dwell are synonymous and they produce the same result. Pwede po kasi tayong banal na Espiritu ay pray na ipuspos nyo po ako. I-filled nyo po ako. Tama po yan. Because that's, yung banal na Espiritu po talaga nakakagawa. Pero may sinulat po siya. Isinulat niya yung kanyang banal na salita. So that both, pwede ka pong ma-filled both ways. Pero yung nagagawa po kasi niyan, iisa lang. So yung banal na Espiritu mismo, pangalawa, yung kanyang salita. Kasi siya yung nagsulat nun eh. Siya yung nagsulat, at the same time, siya yung author. So siya lang din talaga yung makakapag-bless at makakapag-fill sa atin. Pero kung hindi mo naman siya kilala, hindi ka naman nagbabasa, pero nagpo-post ka ng verses, pero kapag tinanong ka, anong pinost mo last week? Taglit lang basahin ko muna. Kasi sometimes we don't mean it. We just want to post on that very moment. Pero kapag ni-recall natin, hindi natin maalala. So, move on pa tayo. To be filled with the Holy Spirit is to be preoccupied with the presence of Christ and obey His word. Tama? So, malapit na po tayong matapos. At naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. The term here is malaman. So, paano malalaman? Magbasa, dumalo sa mga gawain, dumalo sa mga pag-aaral, makisama sa mga Kristiyano, mag-fellowship sa kapwa Kristiyano. Wala pong, wala pong magic term doon. Walang shortcut na nangyayari. So, the proper might, yung nararapat ng kapangyarihan, meron po tayong tatlo, the petition, the prediction, and the promise. So, in totality, ito po yung ating main. The proper message, the proper manifestation, at yung proper might. So, in conclusion, or in our challenge, or realization at the same time, ang banal na Espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan sa mga mananampalataya na mga espiritual na kaloob para sa paglilingkod at nagbibigay daan sa kanila na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay gumagabay sa mga mananampalataya sa pag-unawa at pagsasabuhay ng mga turo ni Jesucristo. Kung bakit po tayo nakakaunawa ng salita ng Diyos, kung bakit po tayo nakakakilos ng tama, kung bakit po tayo hindi na nakapagmumura, kung bakit hindi tayo yung mga natigil na sa bisyo, natigil na sa pag-iinom, it's because of the Holy Spirit. Ito po yung pag-empower sa atin ng banal na Espiritu. So in challenge, anong mga hakbang ang kasalukuyan mong ginagawa upang palalimin ang iyong pagkaunawa sa salita ng Diyos? This is for you. Kayo na po ang sumagot. Magbasa ng Biblia araw-araw, maglaan ng panahon ng mga serbisyo sa simbahan, serve in the church. Pag-aaral ng Biblia, reading, magbasa ng magagandang aklat na Kristiyano, matuto mula sa mga maaalam na mga Kristiyano, makinig sa mga tamang mga guro ng Biblia sa online or sa TV. Ano man ang iyong ginagawa, tiyaking nakakakuha ka ng espiritual na pagpapakain araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So if we have time, merong tinatawag na doom scroll. Ano yung doom scroll? Yung scroll ka na lang for 2 hours, 3 hours. Pero hindi mo makayang magbasa for 5 minutes ng Bible. Because yung, what's that term?
ang term niya Fransa, ano, yung ipinapakita sa iyo ng Facebook kung ano yung na pinapanood mo na. Algorithm. So kung ano yung pinanood mo ng mahaba, yan yung ipapakita sa iyo ng Facebook kasi it's a system. It's a flow of algorithm. So kung ano yung gusto mo, let's say sinubscribe mo ito, yun din yung lalabas sa iyo. Yun din yung ipa-follow sa iyo kasi na-caught up ka na ng attention mo, hindi mo namamalayan na doom scroll ka na 2 hours, 3 hours ka na nag-scroll. Pero hindi mo nakita yung sarili na ay, hindi pala ako nagbasa because you're being blinded na sa Facebook or whatever. And as we end, I have a story to tell. Okay, makinig po kayo and listen to this story. Meron pong missionary na sa Wales Baptist Missionary. Saan po yung Wales? Sa? Sa Australia daw eh. Australia. May Wales sa Australia? Oh. Wales is a place, okay, sa United Kingdom. Okay, sa United Kingdom. So this happens around 1850. So 150 before. 50 years before. So yung mga missionaries na yon, pumunta sila dito sa India. Alam mo yung India? Tike. So pumunta sila dito sa part na to. At yung part na pinunta nila is Assam. Okay? Yung Assam na area na yan. So yung ginawa nila, since they were missionary, so siyempre, magsishare sila ng gospel. Sinare nila, there were so many tribe na pinuntahan nila, sineran nila. Pero napunta sila sa isang tribe na tinatawag na Garo tribe. Si Garo ay yung kalaban ni Saitama. Hindi kayo nanonood. Nice. Okay, so doon sila sa Assam, then nag-share sila sa Garo tribe. Okay? Yung Garo tribe, these are pagans. Nagsisimba sila sa kahoy, nagsisimba sila sa Diyos-Diyosan, sa bundok, sa inukit nilang kahoy, sa Nara tree, ganyan. So meaning, they were doomed to hell. Papunta sila sa impyerno. Pero here comes the missionary. So nag-share sila. So sa isang tribo, merong chief. Tama? Merong parating namumuno sa isang tribo na yon. At yung namumuno na yon, ayaw niya sa mga nagsishare. So, habang nagsishare sila, pinapaalis niya na. Huwag na kayo dito mag-share about kay Jesus Christ. About this and that. Tapos, merong isang tao na nakinig sa mga missionary na yon. At yun ay si Nokseng. Kakilala nyo? Nagbabantay siya ng bakala. So, si Nokseng, okay, at yung family niya, meron siyang 2 anak, tsaka isang asawa. Sila yung tumanggap. Marami sila sa tribe nila. Iisa lang yung tumanggap. At syempre, galit na yung chief ng kanilang tribo, pinaalis na sila at umalis na sila. Pero si Nokseng ay nanatili. Pero dumating yung punto na, kasi isang tribo lang sila, dapat isang pananampalataya lang. Dapat pare-parehas tayo, sabi ng chief sa kanya. So kailangan mong bawiin yung mga pananampalataya mo na itinuro ng mga missionary. So dinala sila sa plaza, sa center. Siya, 2 niyang anak, at yung kanyang asawa. So sabi sa kanya, bawiin mo ang iyong pananampalataya kay Kristo, kay Jesus Christ. Kung hindi, papatayin namin kayo. So sabi ng chief, binabawi mo ba, Nokseng, yung pananampalataya mo kay Kristo? Ang sagot niya, Moy jitsuk anusuron karar si Danto Loiso. Nokseng, binabawi mo ba yung pananampalataya mo kay Kristo? In English, I have decided to follow Jesus. Then, araw comes, tumusok sa dibdib ng kanyang 2 anak. Bagsak yung kanyang anak, namatay on the spot. Tinanong siya ulit, Nokseng,
Binabawi mo ba ang iyong pananampalataya? Papatay namin ang iyong asawa. Sabi ni Nokseng, though no one joins me, still I will follow. Then arrow comes in. Tinamaan ulit sa puso yung kanyang asawa. Namatay. Then Nokseng, ikaw na lang yung natitira. Ikaw na lang yung buhay, Nokseng. Binabawi mo ba ang iyong pananampalataya kay Kristo? Nokseng said, the cross before me, the word behind me, no turning back. And pinatay po si Nokseng. So, apat po silang namatay. Sila na lang yung natitirang tumanggap sa tribe nila na yon. Pero naubos po sila. Sounds familiar, di ba? Yung mga sinabi. Ngayon, yung chief tribe na to, after how many days, naalala niya si Nokseng. Sabi niya, ano yung sinabi ni Nokseng? Ano yung kanyang pananampalataya? Sinearch niya, kinausap niya yung mga ka-close ni Nokseng. Ni-research niya si Jesus Christ. At yung chief tribe na yon was, as he searched who is Jesus Christ, na-convert siya. Praise God, since he is the chief. Okay? Siya yung chief, siya yung pinuno. Nakilala niya si Jesus Christ, isinir niya ito sa buong tribe niya, sa Assam. At yung Garo tribe was the first Christian tribe in India. At yung kanilang theme song as a tribe is, I have decided to follow Jesus. And this is a true story. Yes, may namatay. But they stand for their faith. Naniwala sila na si Jesus Christ lang yung makakasave sa atin. And yung buhay nila na yon, hindi man yun agad nagpa-convert ng marami. Isang chief lang. And the whole community of Garo tribe. At yung salin lahi na po nila na yan have created this song in English. Kaya kung meron po tayo ngayong kinakanta na I have decided to follow Jesus, it's because of the Garo tribe. It's because of Nokseng faith. Na-imagine nyo po, when the Holy Spirit worked on him, he stand his faith. The same thing din po na nangyari sa ating mga disipulo, sa mga apostol. Kasi they also stand their faith. Namatay po sila. Na pinutulan sila ng ulo, binaliktad yung pagpako sa kanan. They stand on their faith because they have decided to follow Jesus. So that's the end of our first part. Resources of finishing our Lord unfinished work. Tayo po ay manalangin, tayo po ay tumayo.